Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayanan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit, buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay mapamalas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di mabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanan dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit, kinabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga, at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay dangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmulat ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoon Diyos na sa kalangitan doon naluluklok.
Buhat sa itaas, siya ay tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Mula sa alabok, ang mga mahirap sa pagkalugami ay tinataas. Ala ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin. Nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag. Sapagkat matatag ang pagkakatayo, ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito, ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon, at pagdakay, bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid kay Kristo. Mapagpalang umaga po, Father. Antok pa ang mga sumisimba. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid kay Kristo. Wala talagang kakaunti ang sumimba. Isang mapagpalang araw po mga kapatid kay Kristo. Sino po sa inyo ang mahilig magtanim? Sino po sa inyo mga plantito at plantita? Wala. Sa ating ebanghelyo, ipinakita ni Jesus kung paano magtanim. Ano po? At kapag tayo'y nagtanim ng isang buto, alam na agad natin ano ang magiging bunga. Ano ang magiging bunga ng puno na itinanim natin? Hindi naman po mamumunga ang mangga ng kamatis. At ang niyog ay hindi naman po mamumunga ng mangga. Dahil kung ano ang puno,
siya rin ang bunga. Narinig niyo po yung kasabihang yan? Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kaya sa unang parte ng aking homilya na ang bunga ng kabutihan. Minsan po akong sumakay sa isang pampasaherong bangka, patawid sa isang isla. May nakasakay po akong isang pamilya. Kasama si Lolo. Si Lolo, kasama ang kanyang mga anak at apo. Pagsakay nila, si Lolo sa katabi ko umupo. At sa katapat niya, yung mga anak at apo niya. Ang sabi ni Lolo sa kanyang mga anak at apo, lagyan niyo ng bag yung katabi niyong upuan para pag alis ng bangka, maluag tayo. Pero yung ibang pasahero nakatayo sa likod. Anong klaseng binhi at aral bilang nakatatanda ang itinatanim natin sa isip ng bata? Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Isang magandang asal ba ito? Kaya sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, nakikilala ang puno, depende sa bunga. Kaya kung mayroon mang pagkukulang, pagdating sa pagpapalaki ng isang puno, baka may kulang na disiplina. Paano tayo magpalaki ng isang puno? Dinidiligan ba natin ng tubig ng disiplina at aral mula sa Diyos ang isang binhi? Sabi pa ni Jesus, hindi nakapamumunga ng masama ang mabuting puno. At ang mga masasamang puno, hindi naman nakapapamunga ng mabuti. Kaya kung gusto nating maging mabuti ang resulta ng isang bagay na ating itatanim, gawin natin ito sa kabutihan. Pero kung gagawin sa isang masamang pamamaraan, palagay nyo, ano po magiging bunga? Hindi ba't masama rin? Kaya kung mag-i-invest tayo, mas magandang mag-invest sa kabutihan. At kung may yaman at pera tayo, gamitin sa kabutihan. Kaya sabi nga sa ating ebanghelyo, sapagkat kung ano ang bukang bibig, siya rin ang laman ng dibdib. Kung puro masasamang salita ang lumalabas sa aking bibig, yun din ang nilalaman ng aking puso. Kung gusto nating makapagsalita ng isang mabuting bagay, simulan muna natin sa ating puso. Kasi ang mali ay mali at ang tama ay mananatiling tama. Ang kasamaan kahit saang anggulo nating tingnan, masama pa rin ito. Pero ang kabutihan, takluban man sa rahan ng napakaraming kasamaan, ito ay mananatiling mabuti. Ang tanong, saan po kaya nagsisimula ang paggawa natin ng kabutihan o kasamaan? Sa puso. Kung puro kabutihan ang ilalagay sa puso, malamang puro kabutihan ang ating gagawin. Sino po sa inyo ang gustong gumawa ng mabuti? Yung iba ayaw magtaas, oh. Ayaw yata. Ano? It is our call
to do good things for others, not only for myself. Kaya pakisabi niyo po sa katabi ninyo, kapatid, sige po, sabihin niyo sa katabi niyo, kapatid, ikaw ay isang mabuting puno. Kaya ang magiging bunga mo ay mabuti rin. Ikalawang punto, ang pundasyon sa paggawa ng kabutihan. Sa ating mga Katoliko, ang pundasyon, isa sa mga pundasyon natin sa buhay pananampalataya ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagsisilbing liwanag sa atin. Ito ang gumagabay sa atin. Paano tayo kikilos? Pero sa ating ebanghelyo, binigyan tayo ni Jesus, inilarawan niya sa dalawang bagay. Una, yung nakikinig at gumagawa ng kanyang salita. Na ginamitan niya ng isang metaphor, itinatag ang bahay sa isang bato at matibay na pundasyon. Kahit na anong unos man ang dumaan, nananatiling nakatayo at matatag. Kaya kung ang pundasyon ng paggawa natin ng kabutihan ay nakaugat sa salita ng Diyos at kay Kristo, kahit anong salita pa at hirap ng buhay, mananatili tayong matatag. Pero kung ang pundasyon natin ay basta na lang nakatayo sa ibabaw ng lupa, or pinaka-worst, walang pundasyon, isang baha at bagyo lang, na wipe out na. Ito yung mga nakikinig pero hindi isinasagawa. Hindi isinasabuhay ang salita ng Diyos. Parang sa isang pamilya lang po yan. Kaya nga po tinatawag natin na mag-asawa na ilaw at haligi ng tahanan. Kayo po ang magkatuwang sa pagpapalaki ng binhi ang inyong mga anak. Sa tulong ng salita ng Diyos at ni Kristo, kayo ang magpapatatag ng pundasyon ng kanilang pananampalataya. Kaya nga si tatay ay haligi. Ano po? Kayo ang magpapatatag sa pundasyon ng pananampalataya ng mga anak. At si nanay bilang ilaw ng tahanan, katuwang ng pundasyon, ang magliliwanag at aakay sa liwanag ng kanilang mga anak. Kaya mga kapatid, sa pagtutulungan ng haligi at ilaw ng mga tahanan, naaakay natin ang mga bunga ng mga mabubuting puno sa liwanag. Kaya mga kapatid, responsibilidad nating mga puno na itaguyod ang kabutihan nang sa gayon balang araw ay magbunga rin ito ng kabutihan. Amen. Amen. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay upang ipagkaloob ang minimithi ng ating mga kalooban. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa banal na simbahan, naway patuloy nitong isabuhay ang paanyaya ng Diyos na ingatan at paragaan ang kanyang mga nilikha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway tagayod nila ang katarungan, kapayapaan, at wastong paggamit ng likas na yaman. Unahin nawa ang kagalingan ng sambayan ng kanilang pinaglilingkuran at maakay ang lahat tungo sa buhay na patay-pantay at walang kinikilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga naglilingkod upang papangalagaan ang kalikasan,
Naway patuloy silang pagkalooban ng lakas ng loob upang may pagpatuloy ang kanilang ministeryo at advokasya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, naway maging marunong tayong gumamit ng yaman ng may pag-iingat at mapagpakumbabang pagbabahagi. Maging buo nawa ang ating loob upang labanan ang mga umiiral na katiwalian sa mga usaping pantao, pangkalikasan at panlipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. At sa sandali pong katahimikan, ipanalangin natin ang ating mga sariling intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming lumikha, tulungan mo kaming maging tapat na katiwala ng mundong iyong ipinagkaloob sa amin upang makamtan namin ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain. Ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin. Yayamang sa kanyang tagubilin, iniaalay namin ang buong puso, ang sarili namin upang ikaw ay purihin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
hindi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasanin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin ialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal at magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto, tuhukom, sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At tawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng mga gawain para sa nalalapit na kapistahan ni Santo Padre Pio. Tayo po ay magkakaroon ng libreng medical, surgical at dental mission dito sa Pambansang Dambana ngayong darating na September 14 mula 8:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon. Ito po ay sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association. Kaalinsabay po nito ang ating buwanan at iba pang libreng gawain ng pagpapagaling lalo tigit sa ating mga kapatid na mas lubhang nangangailangan. Para po sa mga nagnanais magpagamot at magpakonsulta ng libre, makipag-ugnayan po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Sa mga nagnanais naman pong magbahagi ng kanilang tulong at donasyon para sa gawain ito, kayo po'y makipag-ugnayan sa ating pamisahan o sa mga detalyeng nasa screen. Kasama ni Padre Pio, tayo po ay magkaisa para sa gawain ito. Ikaapat, simula po ngayong September 14 hanggang 22 ay isasagawa ang nobina at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po ay sa 5 ng hapon araw-araw at 6 ng gabi kapag linggo. Mangyaring magabayan po tayo ng mga hanay ng gawain na makikita sa screen, sa ating Facebook page at sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Puting rosas ay simbolo ng pasasalamat. At pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan.
katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Pakilabas po yung mga rosaryo, dasalan at imahen. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin po kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.